Noong dekada 1820 sa tabi ng Missouri River, nagtayo ng kampo si Captain Andrew Henry at ang kanyang grupo ng mga mangangaso upang mangolekta ng balahibo at katad. Sinabihan ni Henry ang kanilang pangunahing trapper na si John Fitzgerald na maghanda para sa paglalakbay pabalik kinabukasan. Hindi kalayuan sa kampo, dumating ang batang trapper na si Jim Bridger at humingi ng tulong upang buhatin ang malaking elk na kanyang napatay. Nagbiro ang iba. Sinasabing babalikan nila ito kapag oras na ng kainan, na pansamantalang nagpagaan ng sitwasyon. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang tamaan ng pana ang isa sa mga lalaki sa leeg. Kumalat ang takot habang nagtakbuhan sila upang magtago sa likod ng mga puno. Sinusuri ang kagubatan para sa mga umaatake. Ngunit huli na ang lahat, napalibutan na sila. Naniniwalang ang pag-atake ay dahil sa kanilang mahalagang mga balahibo. Agad na inutusan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na ipagtanggol ang kampo. Umalingaw-ngaw ang putukan sa gitna ng kagubatan, winawasak ang katahimikan. Mula sa malayo, narinig ni Hugh Glass, ang kanilang scout, ang mga putok at agad siyang bumalik kasama ang kanyang anak na si Hawk. Pagdating niya, agad niyang naunawaan ang sitwasyon at inutusan ang lahat na umatras papunta sa makabangka habang lumalaban pa rin. May ilang naiwan upang magbigay ng cover habang ang iba ay tumakbo papunta sa ilog. Magulo ang pagtakas at marami ang nasawi. Sa huli, iilan lamang ang nakaligtas at naitulak ang kanilang mga bangka sa Missouri River palayo sa pag-atake. Ang mga umatake ay isang grupo ng mga katutubong Amerikano na kilala bilang RE. Hindi sila naghahabol ng balahibo. Hinahanap nila ang nawawalang anak ng kanilang pinuno na pinaniniwala ang kinidnap at ipinagbili. Matagal nang lumalaki ang kanilang galit kaya agad silang umatake. Sa bangka, walang kaalam-alam ang mga nakaligtas sa tunay na dahilan ng pag-atake. Sinuri ni Glass ang sitwasyon at pinayuhan ng kapitan na iwan ang ilog dahil madali silang matutuntun doon. Hindi sumang-ayon si Fitzgerald at iginiit na iyon ang pinakamabilis na paraan upang makatakas. Sa kabila nito, pinili ng kapitan na sundin si Glass. Isang desisyong nagdulot ng tensyon lalo na kay Fitzgerald na unti-unting napuno ng galit. Pagdating sa lupa, itinago nila ang kanilang mga balahibo at naghanda na maglakad sa kagubatan. Patuloy ang pagrereklamo ni Fitzgerald at sinisi ang kapitan sa pagbabago ng plano. Hindi nagtagal, ibinuhos niya ang galit kay Glass at sa anak nitong si Hawk. Kinuwestiyon niya si Glass, binanggit ang chismis na minsan nitong pinatay ang isang opisyal upang protektahan ang kanyang anak na kalahating pony. Bago pa lumala ang sitwasyon, pumagitna ang kapitan. Pag-alis ni Fitzgerald, pinagsabihan ni Glass si Hawk na huwag patulad ang mga ganoong insulto. Kalaunan matapos ipadala ang bangka bilang panlinlang, nagsimula silang maglakad sa kagubatan. Habang naglalakad, tinanong ng kapitan si Glass kung totoo ang kwento tungkol sa opisyal. Ngunit hindi ito sumagot at nagpatuloy lang sa paglalakad. Habang nagpapahinga ang grupo, nauna si Glass upang mag-scout. Tahimik ang kagubatan, ngunit may narinig siyang galaw. Itinaas niya ang kanyang baril, ngunit nakita lamang niya ang dalawang batang oso. Bigla, walang babala, umatake ang inang oso. Malupit at walang tigil ang pag-atake. Kinagat at kinamot siya ng paulit-ulit. Lumaban si Glass, ngunit napagtanto niyang hindi niya ito matatalo, kaya nagkunwari siyang patay, nanatiling hindi gumagalaw at tahimik. Makalipas ang ilang sandali, lumayo ang oso. Halos hindi makagalaw. Inabot ni Glass ang kanyang baril at pinaputukan ito. Ngunit muli siyang inatake ng oso. Pinunit ang kanyang lalamunan at nagdulot ng malalalim na sugat sa kanyang katawan. Sa kabila nito, hindi siya sumuko. Habang naglalaban, nagawa niyang saksakin ang oso ng paulit-ulit. Sabay silang gumulong pababa ng burol hanggang sa tuluyang bumagsak ang oso. Patay. Sa ibabaw niya, habang nanonood ang mga anak nito. Hindi nagtagal, narinig ng iba ang putok at sinundan ang tunog. Pagdating nila, agad nilang inanis ang oso sa ibabaw ni Glass. Nakakagulat ang kanilang nakita. Punit ang kanyang lalamunan, puno ng sugat ang katawan at ali ang kanyang paa. Ngunit kahit papaano, buhay pa rin siya. Iminungkahi ni Fitzgerald na tapusin na ang kanyang paghihirap. Ngunit tumanggi si Captain Henry na sumuko. Sa halip, ginawa niya ang lahat upang iligtas si Glass. Pinatulog ito upang maibsan ng sakit at tinahi ang mga sugat gamit ang kung anong mayroon sila. Samantala, sa kagubatan, natagpuan ng mga RE ang iniwang bangka at napagtanto nilang pumasok sa lupa ang grupo. Dahil may direksyon na sila, sinimulan nilang sundan ang mga ito. Kinagabihan, nakipagkita ang kanilang pinuno sa mga French trapper upang makipagpalitan. Inalok niya ang mga ninakaw na balahibo kapalit ng mga kabayo at armas. Sa una, nag-alinlangan ang mga Pranses at ayaw ibigay ang kanilang mga kabayo. Ngunit nang malinaw na ipahayag ng pinuno na kukunin niya ang mga ito sa pamamagitan ng puwersa kung kinakailangan, napilitan silang pumayag. Bumalik sa grupo, tahimik na pinutol ni Bridger ang mga kuko ng oso at inilagay ang mga ito sa bag ni Glass. Umaasang mabubuhay pa ito. Sa mga sumunod na araw, lalong bumagal at naging mas mahirap ang kanilang paglalakbay. Palitan ang mga lalaki sa pagbuhat kay Glass habang sinusunod ang utos ng kapitan. Kahit si Fitzgerald ay nagpapatuloy, ngunit halata na nauubos na ang kanyang pasensya. Pagdating nila sa isang matarik na bundok, hindi na kinaya ang pagod. Nagsimulang magkaroon ng pagtatalo. Ang ilan, sa pangunguna ni Fitzgerald, ay nagsabing hindi na nila kayang magpatuloy sa ganitong paraan, lalo na't papalapit na ang mga RE. Wala nang madaling desisyon, kaya tinanggap ng kapitan ang realidad. Inihanda niya ang sarili na tapusin ang buhay ni Glass. Iniisip na yun na lamang ang natitirang awa. Ngunit nang dumating ang sandali, hindi niya nagawa. Sa halip, nag-alok siya ng gantimpalang $100 sa sinumang mananatili upang alagaan si Glass hanggang
hanggang sa mamatay ito. Agad na umayak si Bridger, sinabing mananatili siya kahit walang bayad. Ganoon din si Hawk, tumanggi sa pera at piniling manatili sa tabi ng kanyang ama. Pinanood ito ni Fitzgerald bago nagsalita. Pumayag din siya, ngunit king makukuha niya ang buong gantimpala para sa kanilang lahat. Nag-alinlangan ang kapitan. Hindi siya nagtitiwala kay Fitzgerald, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sa huli, iniwan niya si Glass sa kanilang pangangalaga at nagpatuloy kasama ang iba. Dala ang bigat ng kanyang desisyon. Lumipas ang mga araw at si Glass ay tila nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Nilalagnat ang katawan. Sa gitna ng sakit, naririnig niya ang boses ng kanyang anak na inuulit ang mga salitang minsan niyang sinabi. Magpatuloy kang lumaban hanggat ikaw ay nabubuhay. Habang umaalinggaw ang mga salitang iyon, bumalik ang kanyang mga alaala. Ang pag-atake ng mga sundalo sa kanilang nayon, ang pagsunog ng lahat at ang pagpatay sa kanyang asawa. Naalala niya kung paano niya karga ang kanyang sugatang anak. Sinasabing manatili itong buhay at huwag sumuko. Ngayon, bumabalik ang mga salitang iyon upang palakasin siya. Samantala, lalo pang naiinip si Fitzgerald sa bawat araw. Nakapaghukay na siya ng mababaw na libingan para kay Glass. Nang tanungin ni Bridger ang tungkol sa sugat sa ulo ni casual na ipinaliwanag ni Fitzgerald na tinangka ng mga Ree na anitin ang kanyang anit, akala'y patay na siya. Habang nagsasalita, kinakalikot ni Bridger ang kanyang bote ng tubig. Naiinis si Fitzgerald sa maliit na tunog at napasigaw ito. Pinatitigil siya. Kalaunan habang sina Bridger at Hawk ay pumunta sa ilog upang kumuha ng tubig at manghuli ng isda. Naiwan si Fitzgerald kasama si Glass. Nakakita siya ng pagkakataon. Lumapit siya at nagsimulang magsalita. Sinabi niyang mamamatay silang lahat kung mananatili pa sila at mas mabuti pang bumitaw na si Glass. Hiniling niya kay Glass na kumurap kung handa na itong mamatay. Pinilit ni Glass na labanan ito. Pilit na pinananatiling bukas ang kanyang mga mata. Ngunit napakahina na ng kanyang katawan. Tahimik na naghintay si Fitzgerald. At kalaunan, kumurap si Glass. Tinanggap iyon ni Fitzgerald bilang sagot. Inilapat niya ang tela sa mukha ni Glass at sinubukang sakalin ito. Sa sandaling iyon, bumalik si Hawk at agad siyang pinigilan. Tinawag niya si Bridger na nasa malayo pa. Ngunit bago pa dumating ang tulong, tinakpan ni Fitzgerald ang bibig ni Hawk at sinaksak ito sa tiyan. Walang nagawa si Glass kundi panoorin. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Nasaksihan niyang mamatay ang kanyang anak sa kanyang harapan. Pagsapit ng gabi, bumalik si Bridger dala ang isda. Walang kaalam-alam. Tinanong niya kung nasaan si Hawk. Ngunit ibinalik ni Fitzgerald ang tanong na kunwaring kasama ito ni Bridger. Nalito si Bridger. Kinabukasan, ginising ni Fitzgerald si Bridger sa gitna ng takot. Sinasabing paparating ang mga mandirigmang Ree. Nabalot ng takot si Bridger at hindi niya alam ang gagawin. Walang pag-atubili, kinaladkad ni Fitzgerald si Glass papunta sa hukay at inilibing ito ng buhay. Sinasabing wala ng oras. Pagkatapos, tumakbo siya at pinilit si Bridger na sumunod. Bago tuluyang umalis, nag-atubili si Bridger sandali at iniwan ang kanyang bote ng tubig para kay Glass. Lumipas ang oras, ngunit walang dumating na mga Ree. Sa kabila nito, muling gumalaw si Glass. Sa isang gumaganang braso at isang paa lamang, dahan-dahan niyang hinukay ang sarili palabas ng libingan. Masakit ang bawat galaw, ngunit nagpatuloy siya. Habang gumagapang, natagpuan niya ang katawan ni Hawk. Bumagsak siya sa tabi nito, dinurog ng lungkot at nanatiling nakahiga sa katahimikan. Kinabukasan, naghanda si Fitzgerald na magpatuloy na parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang pagsasalita, nagkamali siya. Nagbanggit ng ibang bilang ng mga umaatake. Napansin ito ni Bridger. Lumaki ang kanyang hinala. Itinaas niya ang kanyang baril at hiniling ang katotohanan. Sa wakas, inamin ni Fitzgerald, walang mga Ree. Nagsinungaling siya upang iligtas umano silang dalawa. Iginiit na siguradong kamatayan ang mangyayari kung nanatili sila kay Glass. Sinabi pa niyang dapat magpasalamat si Bridger. Nayanig si Bridger, hati sa galit at pagdududa. Naramdaman ni Fitzgerald ang kanyang pag-aalinlangan, kaya mabilis niyang inagaw ang baril ni Bridger at itinok ito sa kanya. Bigla niyang kinalabit ang gatilyo. Ngunit walang bala, klik lang ang tunog. Samantala, si Glass ay dahan-dahang nagbasya na mabuhay. Pinapalakas ng hangaring makapaghiganti kahit iisang braso at isang paa na lamang ang gumagana. Nagsimula siyang gumapang sa sahig ng kagubatan. Naghahanap siya ng kahit anong makakain. Kumukuha ng tira-tirang laman mula sa mga patay na hayop para lamang manatiling buhay. Bawat maliit na galaw ay nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas. Patuloy siyang sumusulong. Sa kanyang likuran, narating ng mga Ree ang iniwang kampo. Nang mapagtanto nilang napakalapit na nila sa kanilang target, unti-unting lumalapit ang panganib. Matapos ang mahabang pakikibaka, narating ni Glass ang Grand River na konektado sa Missouri River. Lumuhod siya sa tabi ng tubig at sinubukang uminom. Ngunit dahil sa sugat sa kanyang lalamunan, tumatapon lamang ang tubig. Gayunpaman, ang kaunting nainom niya ay bahagyang nakapagpawi ng kanyang uhaw. Alam niyang hindi niya maaaring pabayaan ang sugat. Gumawa siya ng masakit na desisyon. Naglagay siya ng pulbura sa kanyang lalamunan at sinunog ito upang magsara ang sugat at tumigil ang pagdurugo. Lumipas ang mga araw habang nananatili siya malapit sa pampang ng ilog. Dahan-dahang nagsimulang gumaling ang kanyang katawan at sa unang pagkakataon, nagawa niyang tumayo kahit sandali lamang. Ngunit bumalik ang panganib. Isang araw, dumating ang mga Ree sa ilog nang hindi nila alam na nagtatago si Glass sa malapit.
Wala nang oras para magtago, kaya tumalon siya sa tubig at hinayaan ng agos na tangayin siya palayo. Sumunod ang mga palaso at utok ng baril, humahati sa hangin, ngunit naiwasan niya ang mga ito habang dinadala siya ng ilog papalayo. Muli nakaligtas siya. Sa malayo, nagpapatuloy sina Fitzgerald at Bridger sa kanilang paglalakbay sa Dakota. Sa isang pagkakataon, napadaan sila sa isang wasak na nayon. Sa gitna ng mga guho, napansin ni Bridger ang isang babae at tahimik na binigyan ito ng pagkain bago sila umalis. Isang munting sandali ng kabutihan. Nang gabing iyon, habang kumakain sila, ikinuwento ni Fitzgerald kung paano naniwala sa relihiyon ang kanyang ama. Isang araw, na-ambush ang unit ng kanyang ama ng mga Indian. Tanging ang kanyang ama ang nakaligtas. Ngunit hindi iyon ang dahilan ng kanyang paniniwala. Makalipas ang ilang araw, gutom at nag-iisa, may nakita siyang ardilya na parabang ipinadala ng Diyos. Binaril niya ito at nakaligtas. Para kay Fitzgerald, ang kaligtasan ay hindi tungkol sa panalangin, kundi sa pagkilos. Samantala, sa kagubatan, nagpapahinga si Glass malapit sa ilog at nakatulog ng mahimbing ngunit magulo. Sa kanyang panaginip, naghalo-halo ang alaala ng kanyang asawa, ang nasirang ngayon, at si Fitzgerald, isang magulong tanawin. Bigla siyang nagising at napansin ang mga isdang na trap sa mababaw na tubig. Walang pag-aalinlangan, nahuli niya ang isa at kinain ito ng hilaw. Desperadong mabawi ang lakas. Kalaunan, may narinig siyang galaw at sinundan ng tunog. Mula sa malayo, nakita niya ang isang kawan ng mga bison na tumatakbo, kinahabol ng mga lobo. Nanatili siyang nakatago at naghintay ng matiisin hanggang matapos ang pangangaso. Umaasang makakakuha ng natira. Ngunit ng gabing iyon, may nauna na. Isang nag-iisang lalaking pony ang nagpaalis sa mga lobo at kinuha ang patay na bison. Maingat na lumapit si Glass. Ipinakitang wala siyang masamang intensyon at ipinaalam na pagkain lamang ang kailangan niya. Naunawaan siya ng lalaki at ibinahagi ang karne. Kinabukasan, nakita ng lalaki ang lawak ng mga sugat ni Glass. Ipinakita ni Glass ang kwintas na gawa sa kuko ng oso at ipinaunawa ang nangyari. Nakinig ang lalaking pony at tahimik na ibinahagi na nasira rin ang kanyang nayon. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi paghihiganti ang kanyang landas. Plano niyang magtungo sa timog upang hanapin ang natitirang mga kababayan niya. Pinili ni Glass na sumama, alam niyang ito ang pinakamabilis na paraan upang makausad. Samantala, sa kabilang panig, sa wakas ay naraping nina Fitzgerald at Bridger ang Fort Kiowa at muling nakasama ang grupo. Ayon sa plano, nagsinungaling si Fitzgerald kay Captain Henry. Sinabing nawawala si Hawk at maayos nang nailibing si Glass. Nakinig ang kapitan at tinanggap ang kwento. Nagpasalamat siya sa kanilang pananatili at ibinigay ang ipinangakong gantimpala, pati dagdag para kay Bridger. Ngunit hindi ito matanggap ni Bridger. Mabigat ang kanyang konsensya at nang hindi kinukuha ang pera, tahimik siyang umalis, hindi makalimutang iniwan nilang buhay si Glass. Habang nagsisimulang bumagsak ang niebe, magkasamang naglalakbay si Glass at ang lalaking pony sa malamig na kagubatan. Sa kabila ng lahat ng kanilang nawala, nagbahagi sila ng tahimik na sandali, hinuhuli ang mga snowflake gamit ang kanilang mga bibig. Sa maikling panahon, gumaan ang pakiramdam ng paglalakbay. Ngunit lumakas ang bagyo. Sa kalaunan, bumagsak si Glass sa gitna ng niebe. Bumigay na ang kanyang katawan. Gayunpaman, tumanggi ang lalaking pony, naiwan siya. Gumawa ito ng maliit na silungan at ginawa ang lahat upang pababain ang lagnat ni Glass. Nanatili sa kanyang tabi sa gitna ng matinding lamig. Lumipas ang mga araw at muling dahan-dahang gumaling si Glass. Nang magising siya, may nakita siyang pagkaing iniwan sa tabi niya. Napagtanto niyang nauna nang umalis ang lalaki. Kaya sinundan niya ang bakas nito, umaasang maaabutan siya. Ngunit ang kanyang natagpuan ay nagpahinto sa kanya. Patay na ang lalaking pony. Pinatay ng isang grupo ng mga Pranses na manghuhuli. Ang parehong grupong nakipagkalakalan sa mga Ree. Nagtago si Glass at minatiyagan ang kanilang kampo mula sa malayo. Naghihintay ng gabi. Pagsapit ng dilim, tahimik siyang kumilos. Balak magnakaw ng kabayo at tumakas. Nagawa niyang ihanda ang isa at handa nang umalis. Ngunit may napansin siya. Isa sa mga manghuhuli ang nang-aabuso sa isang katutubong babae. Sandaling nag-alinlangan si Glass, ngunit gumawa siya ng desisyon. Lumapit siya, kumuha ng baril at itinok ito sa lalaki. Pinilit itong tumigil. Sinamantala ng babae ang pagkakataon. Kinuha ang kutsilyo at gumanti. Kasabay nito, pinaputukan ni Glass ang isa pang manghuhuli at mabilis na tumakas sakay ng kabayo. Habang papalayo siya, hindi niya napansing nahulog ang bote ng tubig ni Bridger. Pagsapit ng umaga, naabutan siya ng mga Ree. Bigla silang umatake. Pinilit si Glass na pabilisin ang kabayo habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Lalong naging delikado ang habulan at biglang nahulog ang kabayo at sakay nito mula sa matarik na bangin. Nabali ng mga sanga ang pagbagsak kaya naligtas si Glass. Ngunit hindi ganoon kapalad ang kabayo. Habang lalong lumalakas ang niebe, gumawa siya ng desperadong desisyon. Binuksan niya ang tiyan ng patay na kabayo at pumasok sa loob nito. Ginamit itong kanlungan laban sa lamig. Nakatulong iyon upang mabuhay siya sa magdamag. Kinabukasan, gumapang siya palabas at nagpatuloy. Patuloy na tinutulak ng iisang layunin. Samantala sa Fort Kiowa, dumating ang isang Pranses na nakaligtas, mahina at desperado. Nakiusap siya ng pagkain at ipinaliwanag na karamihan sa kanyang mga kasama ay namatay sa niebe. Hiniling ng mga lalaki na ibalik niya ang mga ninakaw na balahibo, ngunit wala na siyang maibigay. Habang inilalabas niya ang kanyang mga gamit, agad napansin ni Bridger ang kanyang
bote ng tubig. Kaagad niya itong tinanong at ipinaliwanag ng lalaki kung saan niya ito nauha. Nang marinig ito, nagsimulang maniwala si Bridger at ang iba na maaaring buhay pa si Hawk. Walang pag-aalinlangan, agad silang umalis upang maghanap. Ngunit si Fitzgerald ay nanatili. Alam niya ang katotohanan at piniling huwag sumama. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang gabi at sa huli may natagpuan sila. Ngunit hindi si Hawk, si Glass. Kinabukasan, bumalik si Captain Henry upang harapin si Fitzgerald. Ngunit natuklasan niyang tumakas na ito. Dala ang pera mula sa kaha. Ang pagtataksil na iyon ay nagbaling ng galit niya kay Bridger na nanatiling nakatayo roon, binabagabag ng matinding konsensya. Inutusan niya ang mga tauhan na dalhin si Bridger at ikulong ito. Pagkatapos humarap siya kay Glass at tahimik na humingi ng paumanhin. Nakinig si Glass, saka sinabi na inosente si Bridger at hindi nito lubos na naunawaan ang sitwasyon. Hiniling niya kay Henry na pakawala ng binata. Pagkatapos walang pag-aalinlangan, kumingi siya ng baril at kabayo. Alam niyang tumataka si Fitzgerald dahil sa pakot at kaya umalis sina Glass at Captain Henry upang tugisin si Fitzgerald. Hindi nagtagal, natagpuan ni Glass ang mga bakas sa niebe. Malinaw ang daan at sinundan nila ito ng walang pagbagal. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga, nagbukas si Henry tungkol sa kanyang pamilya. Marahang nagsasalita sa gitna ng lamig. Muli niyang tinanong si Glass tungkol sa kwentong narinig niya. Sa pagkakataong ito, sumagot si Glass. Hindi niya pinatay ang kapitan ng walang dahilan. Pinatay niya ang isang lalaking nagbabantang kunin ang buhay ng kanyang anak. Kinabukasan may nakita silang usok sa malayo at napagtanto nilang ilang milya na lang ang layo ni Fitzgerald. Naghiwalay sila upang masaklaw ang mas malawak na lugar. Narating ni Glass ang isang iniwang apoy. Mainit pa, patunay kung gaano na siya kalapit. Kasabay nito, papalapit si Henry mula sa kabilang direksyon. Ngunit nahulog siya sa isang ambush. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa kagubatan. Mabilis na tumakbo si Glass papunta sa tunog. Ngunit nadatnan niyang patay na si Henry. Tinanggalan ito ng anit upang magmukhang gawa ng mga ri. Inilagay niya ang katawan ni Henry sa kabayo at nagpatuloy sa pagtugis. Mas matalas ang kanyang focus kaysa dati. Pagkaraan ng ilang distansya, huminto si Glass at gumawa ng plano. Inilipat niya ang katawan ni Henry sa sarili niyang kabayo bilang panlilinlang. Saka nagtungo sa lugar kung saan inaasahan niyang pupunta si Fitzgerald. At gaya ng inaasahan, dumating si Fitzgerald at agad nagpaputok. Iniisip na si Glass iyon. Ngunit nang mapagtanto niya ang pagkakamali, huli na ang lahat. Pinaputupan siya ni Glass at tinamaan sa balikat. Nakataka si Fitzgerald at tumakbo palalim sa kagubatan. Sumunod si Glass nang walang pag-aatubili. Nagtapos ang habulan malapit sa isang sapa kung saan naglaban sila gamit ang lahat, kutsilyo, palakol at bare hands. Mabangis at nakakapagod ang laban. Pareho silang sugatan, ngunit nagtatuloy si Glass. Pinapalakas ng lahat ng kanyang nawala. Sa huli, nanaid siya at napabagsak si Fitzgerald. Sandaling tila doon na magtatapos ang lahat. Ngunit dumating ang mga ri. Huminto si Glass. Naalala ang sinabi ng lalaking pony na tumulong sa kanya. Dahan-dahan, binitawan niya ang galit. Kinaladkad niya si Fitzgerald papunta sa tubig at iniwan ito sa mga ri. Walang pag-aalinlangan, kinuha nila ito at pinatay. Nanatili si Glass sa kanyang kinatatayuan. Inaasahan ang sarili niyang wakas. Ngunit hindi siya sinaktan ng mga ri. Habang dumaraan sila, napagtanto niya kung bakit. Kasama nila ang babaeng minsan niyang iniligtas, ang nawawalang anak ng pinuno. Sa pagbabalik nito, natupad na ang kanilang layunin. Naiwan si Glass mag-isa. Sa isang maikling sandali, nakaramdam siya ng kapayapaan. Sa kanyang huling pangitain, nakita niya ang kanyang asawa sa kanyang harapan. Tinipigan siya nito ng marahan, saka tumalikod at naglakad palayo. Nanatiling nakatayo si Glass. Pinapanood itong maglaho sa malayo. Nawala sa kanya ang lahat, ngunit hindi siya tumigil sa paggapang. Minsan, iyon lang ang kaya nating gawin. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.